Kung ikaw po ay isang crypto trader or investor dito sa Pilipinas, may isang malaking balita na maaari pong makaapekto sa crypto market. At yan po ang posibleng pag-upo ni Ginoong Paul Atkins bilang bagong SEC chairman. Alam naman natin na ang SEC or Securities and Exchange Commission sa US ay may napakalaking impluensya sa crypto market. Ang mga pulisiya po nito ay direktang nakakaapekto sa presyo at regulasyon ng mga digital assets. At ngayon, matapos po ang pagbibitiw ni Ginoong Gary Gensler, mukhang may malaking pagbabago na paparating. At ayan, si Ginoong Paul Atkins, kung saan ay siya po ay kilalang pro-crypto o may mas maluwag na pananaw pagdating po sa regulasyon ng crypto assets. Yan, ibig sabihin ay posibleng magkaroon na ng mas paborableng regulasyon para sa mga cryptocurrencies tulad po ni Bitcoin, Ripple or XRP at saka Bonk, kung saan ay ito po yung mga tokens na dapat po nating pag-isipan na bilhin bago pa sila opisyal na maupo. Bago pa opisyal na maupo itong si Ginoong Paul Atkins bilang SEC chairman. Ngayon bakit nga ba mahalaga ito? Yan, at ano po ang posibleng epekto nito sa presyo ni Bitcoin, XRP at saka Bonk? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po muna natin sa pagkilala kung sino si Ginoong Paul Atkins at bakit mahalaga ang kanyang pag-upo sa SEC. Yan, si Ginoong Paul Atkins ay isa po siyang kilalang pro-market regulator. Noong dati po siyang membro ng SEC, pinaniniwalaan niyang hindi dapat masyadong higpitan ang crypto market dahil ito ay isang innovation na dapat suportahan. Sa ilalim po ng pamumuno ni Ginoong Gary Gensler, maraming crypto companies ang nalagay po sa alanganin dahil sa mahigpit na regulasyon. Halimbawa na lang ang laban po ng SEC laban sa Ripple na nagdulot ng pagbaba ng presyo nito sa loob ng ilang taon. Ngayon, kung si Ginoong Paul Atkins ang mauupo bilang bagong SEC chairman, maaring bumaliktad ang sitwasyon. Posibleng mas gumaan ang regulasyon, lumawak ang adoption ng cryptocurrencies at tumaas po ang presyo ng maraming crypto assets. Ngayon ay ano-ano po ang crypto tokens na dapat po nating bilhin. Yan, dapat po nating bilhin. At yan, meron po tayong tatlo rito. At ang pinakauna ay syempre si Bitcoin. Ayan, siya po ang hari ng cryptocurrencies. Ayan, kapag pinag-uusapan po ang crypto, laging una sa listahan si Bitcoin. At bakit? Ayan, dahil ito ang pinakaunang cryptocurrency at tinuturing na digital gold. Sa kasalukuyan ay marami pong analyst ang nagsasabi na maaring umabot po ang presyo ni Bitcoin sa $200,000 bago po matapos ang taong ito, taong 2025. Isipin mo na lang kung gaano po kalaki ang potensyal ng gain nito. Dagdag pa rito, may balita na posibleng lumikha ang US ng Strategic Bitcoin Reserve na parang digital na bersyon ng kanilang gold reserve. Kung mangyayari po ito, siguradong tataas ang demand at presyo ni Bitcoin. Kung gusto mong mag-invest sa pinaka-stable at pinakasiguradong crypto asset, Bitcoin ang pinakamagandang bilhin bago pa maging opisyal si Ginoong Paul Atkins bilang SEC Chair. Yan. Dito naman po tayo sa pangalawa, kung saan ay si XRP. Yan, ang matagal nang naiipit sa regulasyon. Kung may isa mang crypto na sobrang naapektuhan
ng regulasyon ng SEC. Ito po ay walang iba kundi ang Ripple. Yan, matagal ng kaso ang SEC laban sa Ripple. Kaya naman naging bearish ang presyo nito sa loob ng maraming taon. Pero noong nagbitiw si Ginoong Gary Gensler, nagsimulang tumaas muli ang presyo ni XRP. Ngayon, kung si Ginoong Paul Atkins ang uupo bilang SEC chairman, may malaking posibilidad na matapos na ang legal battle ng Ripple at saka SEC. Kapag nangyari ito, maaari pong sumipa pataas ang presyo ni XRP dahil sa pagbabalik ng kumpiyansa ng mga investors. Para sa mga naghahanap ng high potential crypto investment na may malaking chance na tumaas ang presyo, ayan, si XRP ang isa sa pinakamagandang bilhin bago sumapit ang buwan ng Abril or April. Ayan. Ngayon ay dito naman po tayo sa pangatlo, kung saan ay si Bonk. Yan ang meme coin na may malakas na growth potential. Kung naghahanap ka naman ng mabilis at mataas na potential na gain, maaari mong tingnan itong si Bonk. Yan, si Bonk ay isa po itong meme coin na yan, siya po ay gumagamit ng Solana network. Katulad po ng Dogecoin at saka Shiba Inu, mabilis po itong nagiging popular o sikat dahil po sa hype at community support nito. Nito pong nakalipas na taong 2024, nagkaroon po ito ng bullish run kung saan tumaas po ang presyo nito ng halos 30% sa isang linggo. Ayon po sa mga eksperto, posible pang tumaas ng 150% ang presyo ni Bonk ngayong taong 2025. Dahil ang meme coins ay madalas na sumasabay sa bull market, kung magiging crypto-friendly ang SEC, maaaring mag-benefit itong si Bonk at iba pang meme coins sa Solana ecosystem. Kung gusto mo pong sumubok ng high-risk, high-reward investment, maaaring worth it itong si Bonk bilang isang short-term o speculative buy. Ayan. Bilang panghuli, ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Una, kapag lumuwag po ang regulasyon ng crypto sa US, posibleng mas tumaas ang demand at presyo ng maraming crypto assets. Pangalawa, kung magiging mas open po ang SEC sa crypto, bababa po ang uncertainty at saka magiging mas stable ang takbo ng market. At ang pangatlo ay maraming crypto projects ang natatakot na mag-operate dahil po sa mahigpit na regulasyon ng SEC. Pero kung magiging pro-crypto ang bagong chairman, maaaring lumawak po ang adoption ng crypto sa bansa. Kung ikaw po ay isang crypto trader o investor, ito po ang tamang panahon para pag-aralan ang market at posibleng pumasok po sa mga tamang investments bago magbago ang takbo ng market sa pagsapit ng buwan ng April. At ayan, sa kabuuan, ang crypto market ay laging puno po ng uncertainties. Pero may mga pagkakataon kung saan makikita natin ang malinaw na trend. Ngayong malapit ng maupo si Ginoong Paul Atkins bilang SEC, maraming analyst ang naniniwala na magiging mas crypto-friendly ang regulasyon sa US. Kung mangyayari ito, posibleng magkaroon po ng bullish market sa mga darating na buwan. Kaya naman kung iniisip mong mag-invest kay Bitcoin, Ripple o Bonk, ito na siguro ang isa sa pinakamagandang pagkakataon bago magsimula ang malaking pagbabago sa regulasyon ng crypto. Pero tandaan, lagi pong gawin ang iyong sariling research or DYOR at wag pong mag-invest ng hindi mo kayang wala. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.